Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chari Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa Lipa City, Batangas. At ang i-feature po nating bahay ngayon ay si Sage House Model po. Si Sage House Model po ay isang single detached na bahay. Ibig sabihin, ang bahay po ay nasa gitna ng lote. So, merong lot, magkabila ang gilid, sa likod at saka sa harap. So, ang bahay po na to ay dalawa po yung location siya available. Meron pong sa Base View Homes na malapit sa Tambo Exit. Meron din po sa Lipa Royal na malapit naman po sa Balete Exit. So ito yung pinaka-layout ng ating bahay, no? So tatlo po yung toilet nito. Isa sa ground floor tapos dalawa po sa taas. Tapos yung balcony ay access po siya sa master's bedroom. Ang floor area po ng Sage House Model ay 106 square meters po. Tapos ang lot area naman po natin for base view project po ay 120 square meters ang minimum lot area. Kung sa ano naman po tayo, Lipa Royal, which is yung malapit sa Balete Exit and bypass road ng Lipa, nasa 150 square meters po yung lot area. Ang advantage po ng Lipa Royal project po, yung nasa Balete Exit malapit, ay 150 square meters po kasi yung lot nun compared to base view na 120 square meters. So regardless kung aling project yung mapipili nyo, ay in terms sa price po ay same price lang po sila. So regarding sa price naman, ay later after this house tour dito sa loob ng bahay, ay ipa-flash ko po yung pinaka computation ng base view and Lipa Royal po. Pero basically regardless ay same lang sila ng price and payment term po. So si Sage House Model po, no, ay complete turnover na siya kumbaga. Pero ito pong papakita ko po sa inyo ay sample unit lang po ito, no. Basically hindi ito yung actual na unit na binebenta, pero yung mukha ng bahay, yung layout, yung lot area ay ganito po. Bali ito po ay yung bahay na to ay located po mismo sa base view na project, no. So naka-base po kumbaga ito sa 120 square meters na lot area. For kasi Lipa Royal, wala tayong ma-check na unit, kaya dito po tayo house tour. So actual turnover po ito, ibig sabihin kasama na yung gate and fence once na i-turnover, no. So kung ano yung nakikita nyo dito sa pagtutour natin nito ay actual turnover na po ito mismo. So same with this dito sa garahe, ganyan na po yung finish ng turnover niya. Yan. Tapos ito yung sa harapan, more or less nasa 4 meters yung frontage nito. Kaya malawak pa siya. Pwede pang lagyan ng garden po. Yan. So, pwede nyo pang ipapa-landscape actually itong area na to, no, sa harap, sa gilid. So marami pa kayong magagawa. So, sa side naman, mga 2 meters po yung nito, yung lapad niya. Tapos, dito naman sa likod, more or less, mas malaki po yung likod nito . More or less, mga 5 meters po ito. Ayan. Tapos, meron din siyang service area na sa likod, no? So, pwede nyo na lang siyang i-cover once na turn over. Kasi once na i-turn over po sa inyo, ganito po talaga siya. Ayan. Kagandahan naman sa project na to, 18 months to pay kasi yung down payment natin, no. So gagawin nila yung bahay bago matapos yung 18 months. So ibig sabihin, kapag naka 18 months na kayo ay nakatayo na 100% yung bahay. Kumbaga aantayin na lang na ma-loan release kayo sa bangko bago po may turnover sa inyo yung bahay. Ayan, so kasama na yung gate and fence. Ayan, so napakaganda ng turnover po nito, no.
Yan, tapos may mga bricks pa siyang accent dito sa facade ng bahay sa bandang front, no. Tapos nyo na makita yung pinaka-exterior, yung pinaka-design, yung facade ng bahay sa pinaka-front. Doon naman po tayo sa loob para ma-check nyo po kung ano ba yung turnover, deliverables, kumbaga, ng unit once na i-turn over sa inyo. So, tara, pasok po tayo. Bale, yung main door po natin at saka yung back door po ay made of solid panel door po, no? Kaya matibay po yan. And then, sa ating living area, yung ceiling po niya ay naka-drop ceiling design na siya. Kaya maganda na siya, kumbaga. So, lalo na yan kapag malagyan na po ng ilaw. And then, yung ating ground floor ay na rin siya, no? Naka-tiles na rin po siya. Then, pansin nyo, wala pa tayong mga ilaw dito. Pero maliwanag na sa loob ng bahay kasi malalaki yung mga bintana natin, tapos may sliding door pa po tayo na doon sa portion papunta sa garahe. So yung ating kitchen area ay ano po siya, no, hindi pa talaga tapos na tapos. Kumbaga ipipaint pa ito at saka i-varnish pa talaga. Tapos yung ating common na toilet and bath naman ay located po dito sa ground floor. Ito po yung finish ng mga tiles, no. So maganda na rin yung kanyang finish, tapos meron na rin siyang ventilation, no. Then ito naman yung back door natin, pupunta po doon sa service area sa likod. So ito yung nakikita kanina sa video, yung umikot po tayo. Yan. So pwede pa itong possible expansion in the future, no. Pero once na po na ma-turn over yung bahay sa inyo, tsaka nyo po pwedeng baguhin. So, ito yung portion na yon. So, naka-granite na rin po yung ating countertop, no? Tapos, malapad na rin yung ating sink. So, di pa talaga siya finish yung ating mga cabinets, no? So, wala po itong division yung cabinets natin, no? So, kayo po yung magpapalagay ng division or separation, no? Once na ma-turn over po sa inyo. So, pansin nyo, maganda yung finish ng kitchen. Tapos, mahaba na rin siya. Hindi siya bitin. Tapos, yung ating hagdanan po ay buhos po ito. Nakasemento po yan. Yung pinaka-steps niya. Tapos, pinatungan ng makapal na wood planks. And then, pansin nyo, yung pinaka-railings niya ay nakabakal na. Tapos, yung on top, yung handrails ay naka-ano na rin po siya, naka-wood na rin siya. So, pagkaakyat ng hagdan ay meron tayong glass windows, no? Kaya maganda tingnan. And then, yung ating flooring sa second floor ay ano na rin po siya, naka-tiles na rin. So, ito yung common toilet and bath natin. Napakahaba ng toilet dito. Napakalaki ng toilet dito na sa common area. Yan, ito yung pinakamalaking toilet among the 3 toilet and bath, no. Yan, tapos meron na rin kasamang shower. Tapos may mga saksakan for possible paglalagay po ng heater po. Yan, yung door din natin, no, sa toilet, pansin nyo, at saka sa mga bedrooms ay naka-solid panel door na rin siya. So, ito yung ating first bedroom. So, actually, pwedeng master's bedroom na rin ito kasi malaki po yung kwarto na to. Tapos, mas maraming bintana po ito. So, ito po yung ating second bedroom naman. So, meron din pong bintana dito. Pero 2 bintana lang ito. And mas maliit ng konti yung kwarto na to compare po dun sa nauna po. Yan. Pero maliwanag pa rin, no? Kahit na wala pang ilaw. So ito naman yung ating master's bedroom. Ang ating master's bedroom po ay mayroong sariling toilet and bath, no? Kaya meron siyang privacy. Ayan. Tapos dito rin po sa master's bedroom, accessible or yung balcony ay andito yung access sa master's bedroom.
So, ito yung ating toilet and bath sa master's bedroom. So, mas maliit yung toilet and bath nito compare po dun sa common toilet and bath na nasa second floor, no? So, ayan, punta naman po tayo sa ating balcony area. So, ang balcony po nito ay hindi siya sobrang laki. Kumbaga, katamtaman lang po siya. So, enough na siya para pwedeng paglagyan ng two-seater na table po. Pwede rin kayo maglagay dito ng halaman sa area na to para may something na green sa loob ng bahay po. So, maganda kasi kapag merong halaman, no, na makikita kayo sa loob para hindi siya puro gamit lang. So, suggestion lang yan. Pero depende pa rin po yun sa inyo kung ano yung ilalagay nyo sa loob ng bahay. So, that's it for the, for the Sage House model. So, ilalagay ko po dito ngayon yung ating computation. Ayan, so ito yung ating computation. So, basically, nakikita nyo po dito, dalawang computation po ito na naka-base sa Base View Homes and Lipa Royal. Pero same price lang po sila. So, ang ating down payment po ay 20%. Minimum, payable po siya ng maximum ng up to 18 months without interest po. Yung ating loanable amount naman po na nasa around 5,828,000 po ay ilo-loan po natin ito sa bangko. So, pwede nyong bayaran ng 10 years lang, 15 years lang, or 20 years po maximum. Kung halimbawang 10 years to pay po yung loanable amount, ay mas malaki po syempre yung required income gawa ng short term lang po yung pagbabayad ng bahay. Pero mas ini-encourage namin kay client na mag maximum na term which is 20 years po para mas mababa yung required income. At the same time po, pwede pong pwedeng kumbaga hindi sagad na sagad yung magiging monthly amortization kasi syempre meron pa tayong mga ibang obligation, and then in case of emergency at least meron po kayong lay low na amount na hindi siya sobrang laki yung monthly na babayaran nyo. Kumbaga bagaan lang siya, kumbaga hindi masakit sa bulsa. Pagdating naman kasi sa bangko, hindi naman ibig sabihin na kapag 20 years nyo siya babayaran or ang 20 years yung naging agreement nyo sa contract ng bangko ay talagang 20 years nyo lang din siya babayaran. So, meron naman tayong tinatawag na fixing period ng 1 year, fixing period ng 3 years or 5 years. So, every anniversary period, bago kayo pumirma ng panibagong kontrata, halimbawa ay yearly yung fixing period na napili nyo. Ibig sabihin, yearly, pwede kayong magdagdag din ng extra pera doon sa loanable amount nyo. Ibig sabihin, kapag fixing period ay 1 year po, yung idadaragdag nyo pong pera ay maibabawas po yun doon sa mismong loanable amount without interest. Ito naman, yung sinasabi ko sa inyo ay i-explain naman po ito ng bangko once na magkaroon kayo ng meeting with them. So, assuming po no na nagbigay kayo ng extra pera every anniversary period, 1 year man yan, or every 3 years, or every 5 years, ibig sabihin lamang po noon ay possibly po na hindi aabot ng 20 years yung paghuhulog nyo sa bangko. Pwedeng 17 years lang, 15 years lang. So, yun po yung advantage kapag magbibigay kayo ng extra pera. Pero ito naman actually, yung sinasabi ko sa inyo ay optional lang. Kumbaga, binigyan ko lang kayo ng idea kung paano yung gagawin. Regarding naman po sa construction ng bahay, ay kailangan po maka-reach ng 50% ng total down payment po. So, halimbawa, dito sa Base View Homes for Sage House Model, 1.4 yung pinaka 20% na down payment niya. So, yung 10% po doon ay nasa around 728,000. So, yun po yung magiging kapag naka-reach kayo nun or mabayaran nyo po yon, ay ang bahay po ay sisimulan yung construction na. Kasi kailangan po yun na bago mag 18 months ay tapos na yung bahay, or kung
hindi man tapos na tapos, ay mga finishing touches na lang kumbaga. Pero yung pinaka-structure ng bahay ay 100% na siya kumbaga. Tapos regarding sa turnover naman, ay ito turnover po yung bahay once na once na nagkaroon ng loan release sa bangko. Pero syempre, bago po ito turnover yun sa inyo, magkakaroon po muna tayo ng initial inspection. Pero bago yung initial inspection nyo, mag-i-inspect po muna yung pinaka in-house na contractor ng developer para i-check nila mismo from them kung okay na yung bahay para i-schedule na kay client ng initial inspection. And then, assuming na na-schedule na po kayo ng initial inspection, then na nasa inyo na po yun kung willing to accept na po kayo sa unit. If ever naman po na meron pang ipapaayos sa unit, so aayusin po yung mga concern nyo. So, after nun, ay i-schedule po kayo ulit ng panibagong inspection. Tapos kapag okay na po yung unit, kumbaga wala ng problema, ay pwede nyo na i-accept yung unit. Ayan, so if ever na meron pa po kayong question regarding sa project na to, pwede po kayong mag-comment dito sa ating video, or di po kaya pwede rin kayong mag-direct message sa akin, sa aking Viber, WhatsApp, and Telegram na number na 0975-576-0927 po. So ito yung portion na sinasabi ko sa inyo, no, na pagkaakyat ng hagdan ay meron pa siyang malaking windows. Kaya talaga namang napaka maaliwala sa loob ng bahay. Hindi siya madilim tingnan. So, ayan. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. And sana po ay mag-like and subscribe po kayo if ever na hindi pa po kayo nakapag-like and subscribe sa aking channel. Para next upload po natin ay ma-update po kayo agad at ma-notify po kayo agad sa mga future pa na videos na i-upload po natin. So maraming salamat po ulit and see you po sa next video natin. Mag-iingat po tayong lahat and God bless po. See you soon po once na nakapag-schedule po kayo ng viewing sa akin. Para po sa mga gustong makita yung aking personal profile for verification purpose lang, ay ilalagay ko po mismo dito sa dulo ng video yung aking personal na Facebook account para i-contact nyo rin po ako doon directly, no? So, solo lang tayo kasi na nagbi-video kaya madalas ay yung mismong property lang yung napapakita po natin. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker.